So ito guys, panoorin po natin itong mapagmaliit sa kapwa natin Pilipino. Sabi niya, meron. Yan. Tanong ko agad, magkano ba yung sahod mo? Sabi niya, 12K. Na-shock ko. Ha? 12K? Samantala kami, 20K plus yung sahod namin na magkakaibigan, tapos ikaw 12K lang? Sabi ko, no, hindi ka pwede makisali sa amin na magkaibigan kasi kami mga magkakaibigan, gusto namin ng pag-uwi namin ng Pilipinas, gusto namin kumain sa mamahaling restaurant, gusto namin mag-adventure kahit saan, gusto namin mag-bar, gusto namin mag-overnight sa mga mamahaling resort, sabi ko. Tapos ikaw, 12K lang yung sahod mo, sabi ko. Kaya hindi ka pwede sa amin makisali, sabi ko, kasi hindi ka namin ka-level. Tapos tinanong ko agad siya, ano bang trabaho mo? Sabi ko. Sabi niya, security guard. Ha? Security guard? Tapos 12K yung sahod mo. Hindi ka namin ka-level, so ex ka, hindi ka pwede sa amin na magkakaibigan, sabi ko. Kasi gusto namin yung mga high class, na mga pagkain, pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may pera naman kami, di ba? Sabi ko, may pera kami. Kasi malaki yung sahod namin dito sa ibang bansa, sabi ko. Kaya hindi ka pwede makipagkaibigan sa amin. 12K lang yung sahod mo, my God, kulang pa yan sa pamilya mo, sabi ko. Hindi ka namin ka-level. Security guard, sabi ko. Since malapit naman kami umuwi na magkakaibigan, nagplano kami na mag-overnight kami sa mamahaling resort, kakain kami sa mga mamahaling restaurant, mag-adventure kami, pupunta kami kung saan namin gusto, yung enjoy namin yung sarili namin. Ganun kami magkakaibigan. Ayaw namin makipagkaibigan sa, alam mo ba yung maliit lang yung sahod? Siyempre kami malaki yung sahod namin, so malaki yung ipon namin. So may chance kami na kung anong gawin namin sa buhay namin, pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may ipon naman kami. Tapos ikaw, 12K lang yung sahod mo, tapos security guard. Oh my God, hindi pwede yan para sa amin. Sana qualifications na pala ngayon, no? Sa magkakaibigan na dapat nasa ganitong halaga ang sahod mo or else hindi ka pwede makipagkaibigan sa kanila. Ganun, ha? Teka, sino ba yung gustong makipagkaibigan sa mga pasosyal na katulad mo, ate girl, ha? Ako, ha, hindi na baling wala akong kaibigan. Kesa magkaroon naman ako ng mayabang, mataas ang tingin sa sarili, at ipokritang friendly, no? Parang di galing sa hirap. Diyos ko, kuhang-kuha mo ang gigil ko. Ate girl, ha, baka yung minamata mo na 12,000 lang yung sahod, mas malaki pa ang ipon sa'yo dahil ikaw puro luho ang gustong gawin. Alam nyo, ang totoong friendship ay hindi conditional. Ang totoong friendship ay hindi mo lang sasaya kasama. Yung hindi naggagamitan, hindi plastic, higit sa lahat, tanggap yung buong pagkatao mo. Mapagkakatiwalaan mo, yung kaya kang pakinggan at intindihin ano man yung sitwasyon mo. Kasi sa totoong buhay naman hindi naman tayo puro saya lang di ba? Yes, life can be simple but you know, it's not easy. Paloka tong si ate, no? Siguro dun sa circle of friends niya, I could just imagine na pabanggahan sila parati ng gamit or kung ano man, no? Sila yung tipo na parang nakikipagkumpetensya lagi sa isa't isa. Yung flex dito, flex doon, no? Gosh, napaka-pathetic, no? Pansin ko lang sa mga taong ganito, sila yung mga taong insecure sa sarili. Sila yung may malaking insecurity kasi need nilang may mapatunayan to earn that level of respect na gusto nila. They want to show na, oh, I'm better than you, ha? Because I am this, or I have this, or that. Hindi ako basta-basta like you. Just an ordinary people. Hindi tayo magka-level. Yun. Yun yung personality nila. But honestly, who wants to be friends with that? No? Tingnan nyo maigi, ha? Yung taong mataas ang tingin sa sarili niya at gusto laging magyabang ay mga taong mababaw, very shallow, attention seekers, superficials, fakes, and wannabes, no? So yeah, I would rather be alone than to be friends to people like this. Kayo, what's your
thoughts about this? Comment down below. Thank you for watching. Have a great day.